Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin, Heartline. kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang araw po mga kaibigan, mga kaagapay. Welcome po muli dito sa Heartline Friday Night, Friday edition. Thank you very much sa ating mga kaagapay na nakikinig dyan sa 702 DCAS dito sa himpilang ito sa AM Radio. Tayo po ay napapakinggan sa radyo sa himpilan ng 702 AM Radio. Ang DCAS ay kaagapay ng sambayanan. At makikita din tayo sa Facebook kung saan pwede kayong makapakinig at makapanood sa ating Heartline Facebook page ng FEBC. Ayan, magandang araw sa inyong lahat na nakikinig ngayon. Kamusta kayo? Alam kong nasa kalagitnaan na tayo ng January and we're so very very happy na kayo ang kasama namin. And pagpapalang marami ang nakalaan para sa atin. Very positive tayo sa mga darating na panahon. Sisimulan natin talaga ito. Ang buong buwan na to na January, pagpapala yan sa Panginoon. At marami pa rin yung mga normal na natatanggap natin tuloy-tuloy dahil faithful ang Panginoon sa ating lahat. So, magandang araw. Kamusta kayo mga kaagapay? Dito sa Heartline, ito po si Kuya Pilo Laharca, ang inyong Coach Pilo. Tuloy-tuloy tayo na nagbibigay ng karunungan mula sa salita ng Diyos at mga kaisipan na natututunan natin from the professionals who are our counselors. At syempre, isa na naman sa aking mga magagandang kaibigan na talagang sobrang grabe. One of the best batikan at dahil talagang siya'y kilala nyo na siya, na counselor. Hindi lang sa Victory, sa Philippine Association for Christian Counselors, dati nga siyang Vice President doon sa PACC. At tuloy-tuloy pa rin ang kanyang serbisyo dahil minsan, alam niyo ba, kahit andito siya sa Pilipinas o kaya kung nasaan man siya, nasa ibang bansa, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang suporta sa ating Heartline. Kaya ladies and gentlemen, mga kaibigan at kaagapay, welcome po natin muli si Ate Una Lagrimas Castillo. Hello! Kamusta na? Magandang araw. Ate Una, magandang araw. Yes, syempre. Diba? Sabi nga nila, pag tumatanda na, kailangan lalong nag-aayos. Gano'n, para enjoy lang. Ay, tunay. Maganda namang, diba? Maganda naman na pag tumingin ka sa salamin, ay maganda, no? Kaaya-aya yung nakikita. So talaga magiging magandang araw talaga ang buong maghapon mo, 'di ba? Pero sa ating mga nakikinig, no? Din, Happy New Year. A blessed New Year to all, no? Kahit kalahati, ang bilis, 'di ba? Kalahati na ng Enero kagad. Oo nga Kasunod na mag-guest mo ko February na or March na. I'd be very happy kahit alin, kahit anong panahon. Oo. Yes, of course. Isang quarter na. Napakabilis ng panahon. Ang bilis ng panahon. Oo. Maraming mga nangyayari dito sa mga panahong ito. Pero masaya tayo dahil ang lahat ng pangyayaring yan yung nakikita natin sa news, sa pang-ibabaw. Pero sa pang-ilalim naman, yung katapatan pa rin ng Panginoon ang nananatili. You're still here. I'm so happy to see you. At yung mga, mga kaagapay, I'm sure, notong nakalipas na mga season, nakapag-reunion kayo ng mga kaibigan, mag-anak ninyo, nagkatipon-tipon kayo muli. Ibig sabihin, ang dami magpababago pero ando pa rin nanatili yung mga bagay na maganda at mabuti. You still get to meet each other, may mga magagandang blessing. Meron pa lang yung mga bagong mga pinapanganak. Uy, dumami na pamangkin ko ngayon uli. May apo na ako. Congratulations. Parehas tayo. Yung mga pamangkin ko may mga anak na.
Oo, hindi sa aking mga anak mismo, pero yung mga Oo. pamangkin, 'di ba? Mga anak na Mm. nila. So ibig sabihin, 'yon. Kami po Ayun. ay categorically old people. I mean, ganun, hindi Oo. na all elderly ang tawag kasi it's Oo. old Yung people, 'di ba? yung ang sarap kada Oo, taon, pero yeah. mhm, Kada taon may binibigyang regalo, tapos padagdag na padagdag every year. So ano, wow, blessings. So, talagang maraming oo. miyembro na dadagdag eh. Ang sarap nun. Ay, Ako excited ako sa'yo. nakakatuwa. Natutuwa ako tong holiday na 'to Mm. kasi, lahat yung Christmas yung week na yun at saka yung Oo. New Year yung week din na yun. Kasi gitna, 'di ba? At parang Oo. alanganin na yun yung Oo nga ating eh. Ang haba holiday. ng bakasyon. Oo. Eh, parang no one time sabi ko, "Oo nga 'no, wala akong inatinan na ibang events." Kahit nga sa church hindi ako naka-attend kasi maaga sa Oo. church eh. Dahil 'di ba ang priority din ng sa Victory, ako po ay member ng Victory Christian Fellowship ay family. That is one of Mm. our core values. So Yeah, yeah. kaya hindi talaga lalagay ng mga events ng December na. Kasi na yon, asahan na yon na family, Yeah. trabaho, di ba yung mga ganun. Oo. Anyways, sabi ko, ay parang wala ata nag-invite sa akin. Siguro akala nila, na wala ako sa Pilipinas. Kasi Oo. Oo. ano Madalas nga ka naman, no, umaalis eh. itong last quarter din, umalis din ako. Mahigit sa buwan din akong wala. Kaya sabi ko Mm. gano'n. Pero, nakakatuwa kasi sabi ko yung 2 weeks ko, ang dami pa rin akong inattend pero puro family Family events. events, yes. Ayan. So, which is, nakakatuwa. Oo. Siyempre iba na pag Mm. family. Oo. Ako, excited ako sa'yo kasi ayan na, malapit-lapit ka na magkaroon ng in-laws. Malapit-lapit ka na. Oh. Ibabalita ko pagka official na. Oo. Di syempre, kasabay no, pagkatapos pag kaming Oo. in-laws ka na, meron ka ng apo. Ayan. Apostolic Sabi ministry nga ka nila, na. tama, sasabihin ko sana, no? Apostolic ministry. Parang yung kaibigan ko na, Mm. nag-join, sinamahan niya yung asawa niya sa US. So sabi niya, tsaka na tayo mag-video call, ha? Sabi niya, hello po pala, Pastor Dem and Paz. Sila yung, so sabi niya, kasi may apostolic ministry. Sabi ko, uy, Yeah. okay yan. Sila Yeah. muna. Bago yung, so, ayan, Buti ka nga, nakakatuwa ganun talaga. eh. Ako, hanggang apo lang sa mga pamangkin eh. Yun, pero God is good. Blessed na naman. Kaya Yes, nakakatuwa. yes. And, Oo. sige, batiin mo na ang mga fans club mo tsaka yung mga loved ones. Go ahead and let them know you're here sa FEBC. Oo. So, syempre sabi ko puro family, 'di ba? So sa side ng husband ko, syempre yan po ay Baldo Castillo. Oo. Syempre hindi ko na ho babanggitin kasi ang dami rin nila. Baka may makalimutan pa ako, 'di ba? Tapos sa side ko naman ay Lagrimas, pero mas yung mga na-attenan ko ay Castro side. So yung Yan. side ng nanay ko, no? So Mm. ayun, well, dahil hindi na naman tayo bata, so nandito na tayo sa season na ang ating mga tiyahin ay unti-unti nang umuuwi. Aunties and uncles, no? So, Mm-mm. sa side ng nanay ko ay 3 na lang sila nandito na nakakasama namin in Yeah. the flesh, ika nga, no? But anyways, so nakakatuwa lang, no, na yon, nagkikita-kita yung mga pinsan kasi bihira. Mm. At minsan pa, Pilo, kung kailan di na plano, yung planong reunion, parang bang bigla na lang, sige, magkita-kita tayo Oo. sa barrio, sa probinsya. Abay, mas natutuloy. Kaysa Oo. yung talagang may reunion na, Oo. Biglaan eh, sige, no? yung mga biglaan. So, Oo. nakakatawa lang. And, huli, nung pa yun, no? Right after January 1, kasi syempre, may kanya-kanyang pamilya. Kaya talagang, yung week ko noon, sabi ko ngayon 2 weeks ng Pasko at New Year ay Oo. yun.
Talagang Yeah. punong-puno din ng family activities. Mm. Yan. Ayan. Nako, binabati ko rin ang aking kaibigan na biglaan ko nakita sa LRT. Doon na kami nag-spend ng aming Oh, yun. Hello, Rolin Balinas, oh. kasama ang kanyang asawa, si Shay, at ang anak na si Zane. Merry Christmas, Happy New Year sa inyo. Ang ganda-ganda ng reunion natin doon lang sa LRT. Kumain tayo ng pizza doon sa may kanto. Ayan, at tayo'y Oy, okay na yun. ganda. Okay na yun. And praise God. Yes, yes. Yeah. Kay Nanay Rosa, pabati na rin kay Nanay Rosa Balinis diyan sa Malabon. Nako, Ate Una, bago tayo magtuloy batiin ko lang din yung mga kaagapay natin na talagang nakasugid na Yes. nakikinig ngayon. Eto, yung ating mga tropa. Hello, mga kaagapay, si Lirio Axonic Aviles, Lawrence Laid, Aaron Gacho, Jen Nayan, Anita Balbarino, Ichigo Nunez, Vicky Gabornes, Eleanor Rodriguez, Lordan Maulyon, Corzalina Mercado, Mary Beth Itak, Alma Guelan, Maria Sabater, Mercy Oxenia, Dang Adores, Celi Anuran, Celso Cantre, Elma Soriano, Helen Estremera, Nora Cancela, Amado Juan, Emilita Legaspi, Jeng Arby, Erminia Robles, Nisan Pascua, Tess Lazaro, Lou Santos, Manolo Teodoro, Anita Untal, Panigan G. Nako, ang dami-dami pa ninyo. Alam kong mamaya itutuloy Mhm. natin Talagang May part 2. yeah, part 2 tayo. Very soon, magpa-part 2 tayo. At eto mga kapatid, tuloy tayo na nakikinig dito sa Heartline. At eto na nga yung ating listener. Wow. Meron tayong questions na kaagad. Nako, pasensya na sa aking camera. Ayan. Ayan. Wow, thank Mhm. you. Ang ating listener, napaka-exciting. Dahil kasi, alam mo, itong pasok ng taon, talagang dapat ma-resolve yung mga problemang relationship, lalo na sa bahay. So, ready ka na, Ate Una? Yes. Eto. Handa na rin ba kayong lahat sa ating Ano mga tayong batibot? Ano nakikinig? mga No? bata? Ready Oo. ka na? Alin? Anyway, eto mga kaagapay, patungkol dun sa grief. Patungkol dun sa mga tao. Siguro maraming tao ang na-miss yung mga kasama nila nitong Pasko, bagong taon, dahil sila'y namayapa na. At eto, magandang italakay natin ito. Yung question ng ating listener, sabi niya, nafe-feel po ngayon na parang wala akong gana sa life. Walang gana mag-work and gusto ko lang magstay sa bahay. Ayoko makinig ng kahit anong ingay. Gusto ko lang mapag-isa. Naramdaman ko to simula nang namatay ang father ko 4 months ago. Siya na lang po kasi kasama ko sa buhay eh. I don't know. Paano ko to malalagpasan? Please help. Ayan. Ay, ang gandang talakayan nito. Bagamat mabigat, let's go help this person. Yes, yes. Una sa lahat, no? Ay nako, talagang damang-dama yan ngayong season. Yes. Kasi 'di ba yung Christmas, New Year, lalo na sa Pilipinas, this is the Yeah. time talagang may mga reunions or Oo. kung malayo ang mga magulang, 'di ba? Uuwi ka talaga pupuntahan mo sila. I mean like pag you spend time with them. So may mga clients na ako na talagang they see to it yung mga nasa ibang bansa. Talagang kahit mahal ang pamasahe pag Disyembre, uuwi talaga sila ng Pilipinas. And minsan, ano pa yun? Mm-mm. Sorpresa pa yun sa mga magulang. So ang hirap nito. At sabi nga na listener natin, 4 months pa lang. So talagang, hindi ko lang alam kung babae o lalaki. So, ishishi ko na lang, address ko as she, no? Okay. Na she or he or she, you are really grieving, no? At this point, no? Yeah. Eh, kung ko ba na si Jesus Christ himself, felt this way. Ito Mm-mm. ay sa Matthew 26:38 and I will read it in amplified translation, no? Sabi ni Jesus dito, my soul is deeply grieved so Yeah. that I am almost dying of sorrow. Stay here. Well, kasi yung Peter, James, and John, di ba? Dahil ito yung Gethsemane experience, no? But anyway, gusto kong i-emphasize yun na I am almost dying of sorrow. And para nung sinasabi mo yung yun nga, no? Yung nalahad ng ating listener,
Oo. Ano, no? Na parang sabi ko, nako, parang ganito yung description niya. Well, this is, well, what you are feeling is, I would say, a normal manifestations of grief. No? Yes. Talaga namang Ngayon, magkakaroon ng paano? dalamhati sa kapag Oo, wala ng mahal mo sa oo. buhay. Actually, ang dami nun. Yung sa emotion pa lang eh. It's just a Mm. roller coaster of emotion. Di ba? Yeah. May sadness, may loneliness, may anger, may regret. Ang dami nun, no? Actually, Evalis, na physically, may mararamdaman ka. Oo, oo. Yung isip mo na parang lutang, ganyan. Tapos Oo, oo. behaviorally, parang, syempre, miss na mismo, maaari din na kinakausap mo, ganyan, no? And of course, spiritually, baka nagtatanong ka sa Diyos na Yeah. bakit? Diba? Yung mga bakit na Oo. moments, di ba? Oo. Ganyan. Pero alam nyo ba, na may benefits ang grieving. Kaya Yan. i-allow Maganda yan. natin. Sige. Oo, kaya i-allow nating mag-grieve, no? Mag-grieve Mm. tayo. So, ano yung benefits of grieving, no? Number one, grief brings us to the point of realizing the vastness of our love and of God's love for us. Oo. Ay, Doon natin oo. Mm. malalaman kung gaano kalawak yung pagmamahal natin. Oo, ang At syempre ng pagmamahal hindi naman Diyos. nasusukat 'yan ng ano, metro-metro. Pero yung Exactly. pagluluksa mo nagsusukat talaga ng sapat. Yes, yes. Kasi doon mo mararamdaman talaga gaano mo kamahal yung, na Oo. ang hirap magkaroon ng barometer ba or Oo, ng yung papaano ruler yung o gagawin, no? oo, Oo, oo. hindi So ito, nagaganon, eh. yes. Pangalawa, grief puts us into a position to Pagtitiwala. trust God alone, Mm. no? To trust God alone for our healing and restoration. Mm. Eto, palagay ko 'no, Ang natalakay ganda din nun. ito. Pumasok din sa Mm. utak ko na habang iniisip ko, bakit nga ba ginawa ng Diyos yung kamatayan na yun? Imposible namang masama yung pakay ng Diyos pagkakaroon ng kasi binigay niya yun nung time na nagkaroon ng problema sila Adan at Eva nung nagkaroon ng kasalanan. Ang Oo. usual concept is ang kamatayan ay parang totoo namang kabayaran ng kasalanan. Pero yung kamatayan na yun, ipinahintulot niya rin mangyari kay Kristo para Oo. magkaroon ng pambayad sa kasalanan Mm. na Kaya may nga, kaya nga, kaya nga nabanggit ko yung isa din, no, sa pangalawang benefit mm, is we are positioning ourselves to trust God alone trust when we God. grieve Yes. sa healing and Mm, restoration. Okay, mm, nabanggit ko kanina normal. Yung the way na dinescribe ng listener natin, manifestation ng normal grief. oo. Paano nagiging hindi normal? Nagiging chronic na. Oh? Kamatagalan Kapag, na. kapag as the days go by, Mm, yung intensity dapat ng nararamdaman or mm, physically or even naiisip, behaviorally, paano kumikilos, oo. sana ay pabawas. Pero Oo. kapag ito ay nag-intensify, Oo, padagdag na tapos parang padagdag. halimbawa, oo, sa list kung may sa emotions lang, may 12 list ng Mm, emotions. Pwedeng hindi naman lahat 'yon. Pwedeng baka kalahati lang no, 6. Tapos as the days go by, biglang lahat na. Tapos mm, tumitindi pa lahat. mm. 'Yun ang Dati medyo umiiyak ka lang, later dadagdag pa yung gagalit, tapos hindi ka na oo, makatulog, tapos oo, wala ka nang ganang kumain eh. Sabi oo, niya, may iba doon di na oo. naliligo, no? May mga ganong katindi. Well, it Oo. can lead to depression kasi talaga. Oo. Or kung a condition talaga, it's a post-traumatic stress. Mm. Pwede pang pumalo kasi na PTSD, Oo. no? Kasi Kaya gusto ko depende. yung sinabi mo eh, pagtitiwala sa Diyos. Kasi ito'y isang Yes. bagay na kaparte pa rin ang Panginoon sa paghilom ng Yes, damdamin. yes. Oo. Ayun. Kaya nga we trust God. Anyway, kapati din nun, ay magandang kumausap siya sa counselor, Ayan. sa professional Oo. counselor who can handle a Yan. situation like hers, Mm. no? Kasi para magkaroon din ng linaw, or yung ano yung
nangyayari sa kanya. Yan, okay. Yun. Wow, ang sarap pakinggan. Mga kaagapay, ang kamatayan ay parte na ng pagiging tao. Kapag hindi tayo namamatay, baka makina tayo. Walang kamatayan. Hindi naman ganun ang gawa ng Diyos sa atin. Pero makikita Oo. nyo na nabibigyan natin ng pahalaga ang buhay natin. Pumipili tayo ng tama sa ating mga desisyon dahil alam natin darating panahon. Mm. Meron tayong ending. Gusto natin ng magandang ending sa buhay natin. I'm sure, pagka Right. naalala nyo yung mahal nyo sa buhay, gusto rin nilang na maalala sila ng maganda ang kabutihan na nagawa nila. So, always remember that. Mm. Kung mayroon kayong mga follow-up questions tungkol dyan, pag-usapan natin yan. No? Pero Yes. bigyan nating So, daan din itong lang isang... sila. Oo, ang Oo. dami, ang ganda niyan eh. Bigyan naman natin daan itong isang question din ng ating kaagapay. Sabi niya naman, masama ba akong kaibigan kung na-drain na ako dealing with her? Siya pa kasi ay dealing with past traumas, kaya minsan ay oversensitive siya. Ngayon po ay nasaktan niya rin ako. Anyway, medyo malawak o vague ang kanyang sinasabi kasi parang hindi niya naibigay yung specific na sitwasyon, no? Pero i-assume natin na meron siyang kaibigan na naubusan na siya ng lakas o baka na-drain na nga siya, sabi niya, sa pakikitungo dahil may trauma yung tao. Past Oh. traumas. Ayan. Mm. Alam, eto, no, kasi sinabi niya past trauma, no? So, but anyway, mahirap talaga na mag-journey with anybody. Kaibigan, kamag-anak, anak mo yan, asawa mo yan, di ba? Mag-journey with a person who has a mental health issue, challenges. No? And ito kasama ito dun sa sinasabi niya kasi pag sinabi nating past trauma, ang dami kasing magiging epekto niyan eventually syempre past na yun in the present context, no? So kung nagjo-journey ka dito, nakakapagod talaga. At pwedeng kaya nga meron tayong yung tinatawag nating secondary trauma or shared Shared trauma. trauma. Parang nakasawsaw ka dun sa trauma ng iba. Ayun. Yes, kasi nakalublob siya, ikaw din lumublob na din. Oo, kasi dinadamayan mo. Naku, ang Pilipino pa naman, we really care. No? I mean like, hindi ko naman sinasabi na sa ibang lahi, pero medyo sila dun parang bang, di sige, wala akong pakialam sa'yo. Parang ganon. Pero sa atin kasi, minsan naman, hindi naman na dapat nakikialam naman. Diba? Pero okay, ito hindi lang ito sa listener natin, pero para sa lahat. At review natin din to sa sarili natin, no, Coach Pilo. So paano actually, medyo parang ang daling sabihin pero mahirap to gawin. Kaya kung sasabihin ko po to at talagang paano yun, no? Maganda kung mag-usap pa rin sa counselor, no? So paano yan? Mag-set ng boundaries para sa sarili mo. No? So paano ba ibig sabihin ng boundary? Actually, dinagdagan ko yun ng healthy boundary. Kasi pwedeng may boundary na hindi rin maganda. No? So it is a limit you set around around things you are not comfortable with. So yun yung simpleng doon. Pag hindi ka na komportable, okay, kamusta naman ang limit mo? Okay, i-contexto natin doon sa sinabi ng listener natin, Okay, so ano gagawin niya? Listen with empathy. But, may but ako. Kasi pag sinabing empathy, parang sabi ko nga isusuot mo yung sapatos niya, parang gano'n. Bakit ba nasasaktan siya sa sapatos na to? Bakit ba komportable siya dito? Bakit ba nagkakakalyo siya? Parang gano'n, Pero remember, hindi mo sapatos yun. Sapatos ng kaibigan mo yon. Parang gano'n yan, So, anong ibig ko sabihin? Listen with empathy, but stop there. Ay, may naalala akong ilustrasyon kasi nag-training ako noon sa water safety, yung isa sa mga tinuro sa amin kung paano sumagip ng taong nalulunod. Ayun. Pagka nalulunod yung tao,
ang nangyayari, ang kadalasan nangyayari, pagka nilapitan mo siya, yayakapin ka. Ganun. Oo, E di, oo. pagka niyakap ka, hindi ka na makalangoy. Oo. Dalawa na kayong Lulubog na kayo nalulunod. para Oo, pareho yes, na kayo oo. nalulunod. Pero hindi dapat ganun ang gagawin mo sa kanya. Kailangan kumalas ka sa kanya kahit na ang ginagawa nga yung kamay na yun mayakap sa iyo, ilalagay mo doon sa likod niya, doon mo siya hawakan, sasabunutan mo sa ulo, gano'n. At doon mo siya Kasi masakit. makakalas. Oo, kailangan nakatalikod siya. Ang ulo niya nasa ibabaw ng tubig at siya'y nakatalikod sa iyo. Dahil pagka nakaharap siya sa iyo, yayakapin ka talaga. Kailangan yung para bang yung Ah, kamay niya ay inano mo sa likod, parang ni-wrestle mo sa likod, parang gagapusin mo siya doon sa likod para hindi siya yumakap sa iyo. At hahawakan mo yung yung buhok habang lumalangoy ka, paalang, ganon, at masasagip mo mm. siya. Minsan, Yung illustration mo sa oo, tubig. Ako oo, naman sa Red Cross ito, pag oo, may sunog, mm, di ba may sunog, ayan, ang usok kasi pataas ang direksyon, di ba? oo, So kaya pataas. kailangan gumapang tayo pag may sunog para hindi mo malanghap masyado yung usok, Oo, no? yung uso, So oo. ano ka, yung crawling position, yung apat, Yes, yung paa oo, mo yung kamay mo oo. nakaganon din. Fire Okay, safety yan kung ah. may isasagip, oo, kung may isasagip ka na tao, hindi mo siya ilalagay sa ilalim mo. Remember, naka-crawling position ka Oo, ha. oo, Hindi mo siya ilalagay sa ilalim mo. Ispapasan mo siya sa likod sa mo. likod mo. So, naka-crawling pa rin. Oo, Ano yung, ano doon? Ano yung wisdom doon? Kasi kung sabi nung fireman sa amin, oo, kapag may debris, oo. siya ang mababaksakan, pero ikaw parang ang no? Ikaw Parang yung ang nagre-rescue. sentro. Oo, Pero it makes sense. Kasi kung ikaw ang matamaan, tapos dalawa na kayong, kasi kung lalo na kung unconscious na siya, oo. dalawa na kayong hindi Biktima. makakalabas lalo, Oo, dalawa na kayong magiging biktima. At oo. yun, masasagip mo kayong dalawa. Mm. Sabi ko, okay, it makes sense. Sa mga eroplano Sa din, eroplano na yan. 'di ba yung sa oxygen, Ang protocol, ang kailangan ikabit mo instruction muna yung sarili sa'yo. mo, baka mo sa bata or kung Kahit sino bata man kasama mo, unahin mong magkaroon ng oxygen yung ikaw na nagsasagip, Yes. unahin mo bago yung sa kanya. So, Yes. yung Oo. makatuwid pala, kapag kunwari meron kang gustong i-rescue mula sa kanyang trauma, palakasin mo muna yung sa'yo, unahin mo yung protection mo bago yung siya. Kasi baka mahila Oo. ka talaga, no? Mhm. Kaya 'di ba, yung unang tip yun, bilisan ko lang. Listen with empathy but stop there, okay? Oo, Kasi hindi ka pwedeng ma-involve kasi laban niya ito eh. Hindi mo oo, laban. Actually, hindi natin natutulungan pag nakikialam tayo na kailangan maging laban din natin. Kung oo. tayo yung helper Okay, pangalawa, practice polite refusals. Paano yon? Halimbawa, uy, pwede ba, halimbawa, pwede ba kita makausap ngayon? O punta ka ngayon sa akin? Or minsan yung makausap na yun, buti kung 10 minutes na, abuti kayo na 10 hours. Again, I Mm, may be exaggerating, but it can happen, di ba? oo, Paano yung polite refusal? Pwede ka naman magsabi ng, uy, hindi ako pwede ngayon. Pwede bukas ng alas 3 ng hapon. Pwede ako ng oo, 3 to 4. Ganyan. oo, So, nagbibigay ka na ng limit. Pero oo, hindi mo naman siya sinabihan na ayoko kitang makausap. Syempre, iba yon. oo. Kasi baka Oh, lalong maganda naman kausapin lalamdam, siya di na ba? nasa kondisyon ka. Eh di lalo na yung mga pastor Yeah. po dyan. Oo. Gabing-gabi na, tapos Oo. katatapos ng linggo, at ang dami-dami ng ginawa buong ngayon. Tapos alas 10 ng gabi, papatulog ka na, may kakatok-tok-tok-tok. Pastor, may problema ako. Oo. Tapos inabot na kayo ng alas 2:30 ng umaga. Hindi ka na nakapahinga. Sa ganun. So, Oo. hindi naman Tapos maganda. may tip ako na 4 na questions na Oh, for itatanong question. mo bago ka, alam mo, tumulong. Ika nga, okay, why am I doing this? Hmm. Bakit ko nga ba gagawin to? 'Di ba? Do I want to, or do I feel I have to? Magkaiba Mm, yon. mm, mm. 'Di ba? Do Naobliga ka I lang want to? ba? Gusto ko ba? Hmm. Oo, parang naobliga ka. Pangatlo,
will this drain any of my resources? So I'm not only talking about pera, ay kasama dyan yung lakas mo. Lakas ng katawan. Oo, yung lakas sa katawan. Baka mamaya, hindi ka pwedeng Magkasakit ka na. puyat. Oo, ikaw naman magkakasakit. Okay. Will I still have energy? Yun. To meet my own needs. Yeah. Oo. Una dyan, yung tulog, di ba? So, Minsan ikaw din, mayroong mga problema. May problema ka rin inaako para sa pamilya mo, tapos biglang may hahanap ng tao na advice sa'yo, problema din pamilya niya, parang gano'n. Pero alam mo, maganda yun na gusto ko yung sinabi mo kasi minsan kapag tinatanggihan mo yung pagka nililimitahan, hindi naman tanggi. Pagka nililimitahan mo yung pagtulong sa yung sa taong may problema. Naiisip din ng tao na yon na akuin yung mga problemang kaya niyang gawin na tumitibay, na de-develop yung kanyang solution, yung pag-ako ng posibilidad. Kaya nga sinasabi ko sa counseling, part of sa counseling talaga is we empower our clients, our patients to yung empowering for them to process their own issues. Eventually matutunan nila yon. And alam mo yon na hindi naman kasi forever kakausapin yung tao eh. Kasi diba? madalas yung mga may problemang tao, ang madalas yung tindi ng problema, natutunan nilang, ay, hindi ko kaya. Pero kung kunwari, walang tumulong sa'yo, ikaw lang talaga na andun, then bigla kang kikilos, tapos lilitaw, ay, kaya ko pala. Kaya ko pala. Exactly. Minsan, kailangan mo ng parang tulak, pero hindi yung sila gagawa ng solusyon sa problema mo. Kailangan mo ng taong yung magtutulak sa'yo, parang yung tatay ko. Yung tatay ako, tinulak sa swimming pool nung hindi pa marunong lumangoy. Tinulak ako. Hindi ako marunong lumangoy. Sama loob ko. Bakit niyo ko tinulak? Yun, di kawag-kawag ako ganyan. Aba, nakalangoy ako. Ganun. Diba? Ma-navigate mo yung pagka-iniwan ka. Kasi sa totoo lang. Oo, sa totoo lang, pagka nakipag-usap ka sa taong may problema, pagkatapos ng usapan na yun, babalik pa rin siya dun eh. Dun sa sitwasyon niya, nang wala ka. Dahil kailangan niya di umuwi at uwian niya yung lugar na yun. At doon, gagawin niya rin. To educate then our listeners, no, ang counseling po, we do that give advice. Kasi unang-una, kasi pag-advise, ito yung gusto kong gawin sa sitwasyon, 'di ba? Hindi yung ano yung gusto niyang gawin. So ano pag ginagawa if we're not giving advice? We talk about the issue para magkaroon ng malawak na pangunawa sa anong nangyayari sa kanya and help the person, yun nga yung empowering the person to make the right decision or to make the right choices. So, minsan po, depende sa tao, may panahon lang ng counseling, gets na kagad eh. May iba naman, malayuan. Kasi, alam mo kung malayuan, matagalan, ibig ko sabihin. Bakit? Lalo pag hindi na di-disclose lahat. Kasi minsan merong tendency na, ay baka it does not matter naman. Alam mo yun? Parang, pwede, baka hindi na, wala nang epekto to. Pero ngayon, yung pala yung pinaka-epekto ng kung bakit nagre-react present. Ayun. Nako, mga kaagapay, huwag kayong matatakot na akuin ang problemang kinakaharap ninyo. Minsan humihingi tayong tulong sa ibang tao, pero ang kahuli-hulihan, tayo pa rin yung magkakarga ng mga problema na yun. Hindi mo pwedeng ipasa sa iba. Dahil kadalasan, yung mga problemang inaako natin ay siyang nagpapatibay at nagpapatatag sa atin. Nagbibigay ng ating tunay na kakayahan. Kung ibibigay mo sa iba, yung kakayahan niya magagamit mo at siya pa yung madidevelop. Siya yung mag-grow. Hindi ikaw. Parang pagkain. Meron kang pagkain hindi mo maubos, ikaw pa rin talaga uubos niyan dahil walang ibang kakain yan para sa'yo. Parang toothbrush din. Totoo. Walang ibang magtutoothbrush sa'yo. Ikaw lang magtutoothbrush sa sarili mo. Kahit mag-konsulta ka sa iba't ibang counselor na, paano mag-toothbrush? Anong gagawin sa toothbrush? Ito lang. Lahat ng uri ng problema patungkol sa pagtutoothbrush, ang ending,
ikaw pa rin Hindi ka ang pa nagagawa. magtututbrush ng sarili mong toothbrush. Ayun, sarili mong ngipin pa rin. Totoo Ganun. yun. And then makikita mo Yes. na ang ganda-ganda pala ng pagkakalikha ng Diyos sa'yo dahil sapat. Pinalinaw lang ng counselor. Pero marami kang kasapatan para maka-overcome, mapagtagumpayan ang iyong mga Yes. kahinaan. Nako, ang sarap. Amen. Yun. Lagi yun. Sa counseling talagang ini-encourage namin, ma-empower kayo na makita nyo, meron kayo binigay ng Diyos yun eh. Ang lahat ng problemang earth ay provided na ng Lord yung mga solusyon sa problemang earth. No? Naisip ko pagka napunta ako sa Jupiter, pagka nag-astronaut ka, ayun, ibang problema yun. Ayun. Pero, Problemang pangkalawakan. ang kalawakan, ako, talaga. Pangkalawakan. Minsan, ma-overwhelm ka talaga ng mga ganun. Pero, pagka dumating doon sa punto na kayang-kaya mo na, chicken lang yan. Chicken lang yan. Makikita mo, pagka naramdaman mo, And remember, Jesus promised that He overcame. That's why we are overcomers. Diba? So hold on. Babalik tayo ganun, no? Talaga yung tiwala sa Panginoon. Importante. Naalala ko yun sa Bible. Take heart, for I have overcome the world. In this world, you will encounter many tribulations. But take heart, maging matatag sa puso. Because I have overcome the world. Sa mga tuwid. Alam na talaga ng Diyos. Yes. At naidisenyo na niya ang ating buhay, ang ating mundo, na laging merong tagumpay. Recently, may counselor, share ko lang sa'yo, may counselor ako na nag-aalala siya tungkol doon sa mangyayari doon sa kanyang married life. Nagkahiwalay sila, meron silang away at nagkahiwalay sila matagal, 2 taon. Tapos nung magbabalik na yung lalaki, nag-aalala siya. Kasi sabi niya, paano na yun? Parang hindi ko na alam kung ano gagawin ko. And then sabi ko sa kanya, ganito. Ang lagi niya kasi iniisip, paano kung mag-fail na naman? Paano kung hindi na naman mangyari yung gusto namin? And then sabi ko sa kanya, paano kaya kung ginawa naman ito para mag-succeed? Paano kung ginawa mo yung the best mo at para mag-succeed? Baka naman pwede. So, yun. Imposible ba na magtagumpay? Ginagawa mo naman yung kaya mong gawin patungo sa pagtatagumpay. Bakit ang pinaniniwalaan mo ay yung mag-fail? No. May not fail. And pwede mo tong kaagapay, yung nag-listener natin, pwede mo sabihin yun doon sa inaakay mo. Pwede naman din siya magtagumpay. Hindi laging sa'yo galing. Sa kanya din mismo. Gusto niya rin yun eh. Makikita mo. Gusto niya, aayuda yun sa pagkakaroon ng tibay ng loob. Nako. Bago tayo mag-break, babasahin ko lang tong next problem. Pero isagutin natin sa pagdaktaos ng break. Ito sabi niya, newlywed po ako. Nung dalaga ako, lagi talaga akong committee sa mga activities sa church. Ngayon po, ay iba na ang setup ko since married na ako. Pero, I have this hard feeling. Kapag di na ako included sa organizing ng activity ng church, ay na-hurt po ako. Also, even yung kapag di ako invited sa isang event, paano po mag-cope sa pagiging feeling excluded? Ayan, feeling excluded dahil naging kasal na. Nako, problemang may kasal to. Magkulo tayo. Hindi nata ginagamit tong word na to ngayon. Hindi ko alam kung anong equivalent ngayon. No? Yung excluded? Mukhang parang case of FOMO to. Ano ba yung FOMO? FOMO, fear of missing out. Out, diba? So, baka naman yon, no? Baka yun. Tapos sa pagbabalik natin, yes. What drives FOMO? FOMO, yan. At tuloy po tayo dito sa Heartline. After this break, don't go away. Stay tuned dito sa 702 DCES. See you mamaya ng konti. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Agapay ng sambayanan.
Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Salamat mga kagapay, and kung kayo'y nakaka-tune in lang ngayon, andito tayo sa 702 DCAS para sa ating Heartline Friday Night Edition na mapapakinggan nyo from 9:30 p.m. hanggang 11 p.m. ngayong Biyernes. At alam nyo, mabahabang diskusyon to, itong ating iniiwang kanina patungkol sa fear of missing out. Pero bago yan, ayoko mamiss itong mga nakikinig sa atin from all over the world. Greetings din sa ating mga kasama sa New York, si Kuya Monde and Ate Shanine, kasama si Isabel Bernal, ang kanilang anak doon sa New York. Pastor Shane Dignadice, kamusta na kayo? Ang mga kasama natin sa UAE, United Arab Emirates, si Kuya Edgar and Ate Rose Enoveso, kasama anak nila si Ephraim and Erica, asawa niya, with Caleb Enoveso. Ayan, yung kanilang apo. Ayan, hello Caleb. Kila California, si Pastor Tito Falguera and kasama ang kanyang family doon. Hello. Pati si Kumaring Des Agkawili and si Ate Claire Cartel dyan sa California. Kasama si Chibu Manlag Santos at saka si Kuya Arnie, Dr. Arnie and Attorney Sara Bersenio. Ayan, lahat sila nasa California. Ang ating listener, si Ate Vicky Dulcero Galino from Guam. At sa Japan, hello best friends. Ferdy and Ging Katabay, kasama ang anak nilang si Ian at si Earl, doon sa Japan, Tokyo, Japan. Kasama din sila Malen and Karen Damian ng Tokyo Baptist Church. Nako, thank you very much for listening with us. Nako, magandang gabi at magandang umaga kung saan ka man doon sa mga katropa natin sa iba't ibang lugar. Sa Turkey, hello Ate Citadel, Guron, kamusta ka na? And si Antoine, ang kanyang asawa. Good. I hope to hear from you also. At Ate Emma Chu, alam ko andito ko sa Pilipinas pero minsan nasa ibang lugar ka rin. Kaya Happy New Year sa iyo, no? At malapit na ang Chinese New Year. So Happy New Year na rin sa iyo. 'Yon. Mga kasama nating mga nasa iba't ibang lugar sa Pilipinas, dito sa Malabon. Si Kuya Rolin Baliñas. Hello. Nabati na kita kanina. Ayan, si Marivic Loterio. At si Dr. Marivic, Garcia, at ang ating kasama, si Marivic Pimentel sa Philippine National University. Ayan. Good evening sa inyo. Siyempre, ang mga doktor na kasama ko sa Back to the Bible, si Dr. Ken Villanueva, ang ating cardiologist, Dr. Mayra Ngo, ang nephrologist, Dr. Carmela Encarnacion, hello, good evening. Sa psychiatry, si Dr. Maria Luisa Ako, ang OB-GYN, Dr. Bernie Di Macali, ENT, at si Dr. Brigida Celes, dentist. Ang ating ophthalmologist na sila Dr. Abby Del Mundo, Jade Del Mundo, Love Del Mundo, at optometrist si Dr. Cynthia Del Mundo. Hello sa inyo. Good to see you. Happy New Year. Dr. Geraldine Emperador, ang derma, at si Dr. Shirley Tomasapedia, Dr. Cynthia Fabregas sa Diabetology and Internal Med, at si Dr. Dong Fabregas, ang General Surgeon. Doon sa aking practice doon, sa second floor ako dyan sa Back to the Bible, kasama natin tumutulong si Ate Lydia Kagalawan, Person Nicolas, D.I. Bernardo Annalyn Apolinario, and Minda Superable sa mga nurses na tumutulong sa atin. Thank you very much. Blessing sa inyo. Ikaw, Ate Una, may pahabol ka na gustong i-greet? Hello na lang sa lahat. Yan. Hello din kay May YT. nabanggit ang dami rin nila. Oo nga eh. Ang aking sweetheart Roque, di ba? Yan. Hello, sweetheart Roque. Yan. Sweetheart Ayan. Roque ni Ate Una. Ayan. Hello din YT kay Honey Doris. Hello, kamusta ka na? Yes. So you're always Doris right there. Ang ating katuwang sa buhay. Kaya nasabi ko sa'yo, wala akong anak, pero praise God, yung asawa ko at ako, may mga pamangkin kami. Yung iba namin mga pamangkin, may anak na rin. So, ayan. Yeah, Lolo, tito. enjoy, di ba? Ito lolo na ako. Ay, grabe. Oo. Ayan. Well, Masarap nga yung
maging lolo. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi, 'di ba? I-enjoy mo rin yung bata. Pero pagka Oo. halimbawa pag nag-tantrums na, gano'n, oh, mami, daddy, pag na hanggang enjoyment ka, mag-enjoy ka, 'di ba? Masarap Yan. nga eh. Pagka meron kang, yung mga apo, naaalala mo kung paano ka nung bata, and naaalala mo ngayon Mm. kung paano maggabay, na mas Mm. meron kang konsepto ng paggabay sa iyong mga bagong bata. Yun. So, this year, Mm. magtuturo ako mga bata kahit na may edad na, iba pa rin eh. Iba pa rin yung skill, iba pa rin yung damdamin na kapag alam mo yung mga bata, na nagkakaroon ka Mm. ng Mm. magandang perspective about how life is like in the coming future and how it was in the past. Yes. Anyway, babalikan natin yung Yes. fear of missing out, Ate Una. Ano? May mga Oo. tao, kinasal ka na, hindi ka na parte noong ministry na yon. Aray, sakit, no? Parang namimiss mo, Oo. uy, dati kasama ko kayo, magkakaibigan tayo, nagpaplano tayo ng camp, Mm. nagpaplano tayo ng worship service, ganito. Tapos ngayon, hindi na ako kasama. Paano yon? Yun yung Mm. problema ng And, ating listeners. oo. Siyempre, yung iba, no, itong mga sasabihin ko, probably, ay, hindi naman ako ganon. Pero tignan natin. So, Yeah, yeah. saan ba commonly nagpapakita, show up ang FOMO or fear of missing out? Missing out. Yeah. Ayan. Kapag ka ikaw, number one, if you are constantly checking social media or messages, alam mo Yeah. yan, yung mga, bakit hindi ako Doon sa naka-receive grupo na yon. ganyan, ganon. Lalo Oo, doon sa grupo no? na yon. Or sa grupo, 'di ba well, I'm always sa Facebook, no? 'Di ba Mm-mm. makikita mo may post, but parang ganyan, okay. Minsan may Feeling nagkakasamaan ng loob uneasy. doon. Yung ba, uy, bakit Totoo yung yun. tinanggal doon sa chat? Ano ba kayo, ha? Exactly. Ganon. O bakit hindi ako bakit hindi ko nababasa yun? Oo. Tipong ganyan, 'di ba? Ano sunod? Feeling uneasy when not included or Mm-mm. informed. Oo. So yung iba, 'di ba? Okay, hindi ako imbitato, okay lang. Pero sa'yo, hindi okay lang. Oo. Diba? So talagang it mattered a lot. Parang Siyempre gano'n, kasi, no? siyempre kasi magkakaibigan tayo, tapos bigla tayo mag-iiwanan. Ba't ganon? Ganon. Oo. Pangatlo, comparing your life or progress with others. So Ayan. kung makikita mo to, nanganganak yung mga nagiging issues, di ba? Yes. Difficulty resting or saying no. Mm-mm. Isa yun, no? Parang meron siya kaugnayan sa kaninang sinabi natin on healthy boundaries. And then, pwede rin may sense of urgency or pressure to keep up. Ayan. Alam mo yon? Kasi may mga iba na, oy, nagagawa nila, dapat ako din. Kaya nasa ibang season ka na eh. Ibig Diba? sabihin, I pagka may mean, asawa ka na, mayroon mga bagay na syempre. hindi na i-involve. Oo, diba? Oo. Oo, Pero diba? maraming ganun na May ano pa lang naramdaman. yun Oo. hindi pa yun, Pilo. Paano pag nagkaanak pa? Ayan, Iba ayan. na namang season yun. Oo. 'Diba? So, ito, asawa pa lang, wala pang babies, wala pang Oo. anak. So, ibang season. Kaya nga sinasabi ko in every season. Pero remember, kaya ko ginamit yung word na season, Oo. hindi naman yung season na yun forever. Oo. Lumalaki rin naman Tapos yung anak eh. din. Oo. Oo, 'di ba? Okay. So, paano naman? Fear of missing out is often driven by what? No? Alam mo, number one, yung belonging needs. Yung Ayan. do I still Yung, matter? Yung question ba na do I still matter? Yung sense of belonging, nako, baka oo. wala pa. Di ba pang teenager lang to? Paano kung na-stuck yung adult doon? Na Oo. hindi na buo, parang palaging kailangan niya yun, no? Pangalawa, may attachment and validation needs. Okay, Mm. ako po ay nagsasabi ng mga ganito. Parang ano ba yon? Alam nyo, kung sakaling very curious kayo at parang hindi maalis sa isipan niyo yung mga sinasabi ko ngayon, talk to a counselor at Pero, ma-explain niya yan sa'yo. explain natin yon. Yung validation, yung parang naghahanap ka lagi ng taong kakampi sa'yo o nag-agree sa'yo. Ganun ba yun?
Oo, kaya palaging, alam mo yun, may pagpupuri. Kasi Oo, doon ka may na-validate eh. ayuda, Diba? merong parang chismis Oo. Kailangan yung chismis ko totoo, kailangan may umagri sa akin. Oo. Kung Kasi hindi, ako lang yun. kasi nga yung Oo, attachment issue eh. oo, Lalo na kung growing up ay may kakulangan ka doon, tapos oo, pinupuno mo sa ibang kaparaanan, which is in a oo. social circle. So yon, no? Parang Pwede dependent rin may ka. Kunwari, may scarcity. desisyon kang gagawin. Hindi ka makadecide hanggang hindi kasama yung isa na nagde-decide kasama Exactly. ka. Yung may Oo. mga taong hindi makapamili ng damit, kung ano yung bibilin sa grocery, kung anong Oo. desisyon ang gagawin sa kurso Oo. dahil wala yung Oo. isa. Kailangan may Kasi magsasabi. wala nagva-validate. Wala nagsasabi na, ay, bagay sa'yo yan. Ay, ano yan? Hindi ba ganda sa'yo yan? Okay. Another is scarcity thinking. Ano yung dialogo mo yun? If I miss this, I lose something important. Kaya scarcity. Oo, kulang. May So, kulang ibig sa buhay ko kapag di sabihin, ko nagawa oo, to. exactly. Or kung wala ako doon, parang, parang may kulang kasi wala ako doon, no? Oo, Or pwedeng minsan binabaliktad, di ba? Ay, hindi sila magiging masaya. mm. Alam mo, Hindi magiging buhay yung party kasi wala ako doon. alam mo, Ate Uli, Diba? oh, Pwede rin ganon. naisip ko, ito kabaligtaran naman yung mga pastor, kasi talagang busy-busy pastor. Minsan, meron na nakausap na pastor, ayaw na nga niya ma-involve doon. Lagi siyang inihahatak para ma-involve doon dahil pastor siya. Kumbaga, Oo. parang hindi na niya kailangan na doon. Meron nang umaasikaso noon, pero hinihila na siya kahit ayaw na niya. Parang ito, yun yung baliktad, yung kabaliktaran naman nun. Oo. Hindi fear of missing out. Ayaw na niya Hindi, pero ma-involve. hindi. Pasok pa rin. Alam mo kung Oh, saan kategorya yan? Under pa paano? rin ng what drives a person to FOMO. Oo. Uncertainty intolerance. Ano yun? Kasi Pakitagalog. syempre pagka wala ka doon, di ba? Mm-mm. Uncertain ka. Hindi mo ma-tolerate. Ah, Hindi mo kayang, ano ba Tagalog ng tolerate nga? parang nakokonsensya ka. Hindi matanggap ng Para bang, konsensya mo. hindi mo matanggap. So, nagkakaroon ng intolerance sa uncertainty. Mm-mm. Kaya parang, kasi parang hindi ka you're not in the loop. Parang, Oo. kumbaga, hindi mo masasagap anong latest. Parang ganyan, di ba? So, So, yung pwede pastor, yun. yung pastor na nahihirapan dahil ang dami-dami na niyang gagawin, tapos i-involve pa siya doon dahil hindi makuha ng konsensya niya na huwag umattend. Parang ganun, Oo, wawa tsaka naman. parang baka pwede ring hindi lang to sa pastor, kahit sa ibang tao, no, na para bang, yun yung uncertainty. Pag nandiyan ako, may kasiguraduhan ng lahat. Magiging maayos ang whatever, kung programa Oo. man yan, or di Mm-mm. ba? Kasi So, okay, yun, oo. Ngayon, ito na yung practical. Okay? Para sinabi lang natin kung paano nangyayari, baka maaaring ito yung pinanggagalingan, what's causing it, no? mm-mm. At maganda po na kung medyo umaray kayo sa kahit isa lang na napag-usapan natin, talk to a counselor about it. Yan, Kasi yan. ibig sabihin nito ay may kailangang halukayin, di ba? Yeah. Para malaman, no? Magkaroon ng healing. Okay, ano tong grounding questions, no? Yan. What am I afraid will happen if I miss this? Oh. Anong kinatatakutan ko? Kung wala ako doon. Diba? So yan. What am I afraid will happen if I miss this? Ayan, oh. Okay? Pangalawa, what do I actually need right now? Anong kailangan ko Okay? ngayon Ito, talaga? isa pa to. Ano ba yung kailangan ko ngayon? Connection ba? Rest ba? So kapahingahan. Reassurance ba? O Oo. meaning? Meaning. So, Yan. gusto mo connection. Okay? Di go ka kasi gusto ng connection. At At least alam parang mo, ganun yan, connection no? pala hinahanap mo. Oo. Ano ba yung kailangan mo ngayon? Kasi kung sinabi mo, hindi ka a-attend dahil gusto mo magpahinga, ay wagi pa rin. Kasi, ang laking bagay ng pahinga, yung rest. Mm-hmm. Diba? Yan. Okay, eto pa yung isa. Is this aligned with my values or driven by pressure?
Ito ba'y nasa aking pagpapahalaga o napipilit lang Napipili. ako Oo. na So kung halimbawa, ano ba mahalaga sa'yo? Pamilya mo? Medyo ano ata yun, mahirap. Sige, ganito na lang. Ano mas mahalaga sa'yo? Dahil inuubo-ubo ka na at ilang araw ka ng puyat, diba? Matulog ka muna ngayon para mabawi mo yung physical na lakas mo Siyempre tulog. o magjo-join ka sa party-party na pwede namang hindi muna, mag-pass ka muna ngayon kasi may mga iba pa namang events. Ay, masarap yata pagkain doon. Siyempre party. 'Di ba? So, makikita ngayon doon, ano ba yung Mm. binavalue mo? Okay, nabanggit ko yung pamilya eh. Kasi pwede Oo. rin ito. Kung halimbawa, minsan nangyayari to yung bang, ano kayo, no? Buo yung pamilya. Tapos Oo. merong matalik na kaibigan, best friends, nagyaya sa'yo. Mabigat yan, di ba? O, Pili. so, ano Best friend ba binavalue o si mo? family? Ay, ay, ay. Oo, 'di Mm. ba? So ano bina-value mo? So, Oo. alam mo, very important in healthy boundaries. Kasi yung healthy boundaries is knowing your limits eh. What Mm. is acceptable and what is not. That is setting, yun yung limits eh. Paano mo malalaman yun? Actually, tinanong nga yan ng client ko, paano mo malalaman kung ano acceptable hindi? Eh, what do you value? Kaya ako pagka Ano in mga boundaries, sabi pinahalagaan mo? ko, trabaho ba o pamilya? Kasi halimbawa sa trabaho, hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang trabaho. Pero kung halimbawa, kailangan mo ba talagang mag-overtime? Yan, yan. Na instead na umuwi ka na maaga para malaro mo yung anak mo, makausap mo Mm. man lang yung anak mo, hindi yung uwi ka ng bahay, tulog na sila, aalis ka ng bahay, tulog pa rin sila. So hindi na kayo Mm. nagkita, Mins- 'di ba? paano yan? Minsan, merong mga madali sumama loob. Sasabihin, ay, hindi ka na naman sumama. Lagi ka na lang ganyan. Hindi ka dumadamay sa amin. Ano ka ba? Parang ganun. Oo. Ganun. May O mga kaya ganun. yung mga invitation na ang dami mong imbitasyon, ang dami ring dahilan. Dahil Mm. ayaw sumama, 'di ba? So parang Mm. lalo na pag sa pamilya, minsan parang bakit gano'n, 'di ba? May mga Mm. tanong na 'yan na gano'n. But anyway, ito ano din, no? Pag FOMO ka, ayun, Oo. saan ka natatakot kung ma-miss mo 'to? Anong Oo nga eh. kinatatakutan mo, 'di ba? Iba, Yun ibang, na lang eh, yung first question pa lang na yun eh. What am alam mo I yun, afraid alam mo will yun, yung happen? minsan, pagka hindi ka Mm. umaten, mga dalawa, tatlong beses kang hindi umaten, tapos hindi ka na ini-invite. Dahil Oo. alam nila na hindi ka na available, para, ay, may asawa ka na, wag na, hindi ka na kasama. Pero, kaya nga doon pumapasok yung nabanggit ko kanina na polite refusal. Oo. Kasi for example, talaga namang hindi ka pwede. So, pwede Mm. mo naman sabihin sa mga kaibigan, naku, pasensya na po, hindi ako kasi pwede ngayon dahil Mm. whatever it is. Halimbawa, may request kasi si husband, kailangan ko Oo. siyang, ganito, samahan o whatever. Pero, you know, next time, kasi hindi lang naman ngayong Pasko tayo magkikita. So just let me know, no? Para ako meron tong ako palagi na please let me know ahead of the schedule para alam mo yan, ma-block ko din yung schedule ko for that. Yun, no? So, Oo. yun yung polite refusal. Mag-no ka, pero hindi parang hindi ka talaga nag-no exactly. Oo. Kasi parang Oo. may alternative kang binibigay. Yan. Diba? So, Mm. yan. Yan, mga Oo. kaagapay, hindi naman tayo sasama ang loob kung hindi tayo makapunta talaga. Minsan, pinagkaloob na ng Diyos yung ating limitasyon. Para naman tayo din ay umunlad. Mamaya, uubo-ubo ka na dyan. Sabi natin, uubo-ubo ka na pala, atin ka pa. Mm. Nang hawa ka pa ngayon dun. Huwag naman. Pero, Pinilit, ano? pero minsan, kung hindi ka man maimbita, ano naman, hindi naman tayo Superman. Hindi ka naman dapat andun sa lahat ng pagkakataon. At Mm. minsan, growth din yun. Na, in fact, yung mga problema ng mga churches, yung kung sino yung susunod na leader, kung lagi kang naandoon, sino yung susunod na leader? Kasi walang Hindi umaako. nabibigyan ng
Oo, tsansa or hindi ng nabibigyan ng chance. pagkakataon yung Oo. iba. Oo. Oo. Pero kapag Na wala ka sila rin doon, mag-grow. Ay, merong totoo. tumatayo, merong nag-i-step up. Yun ang gawa ng Panginoon yun. Blessing yun. Alam mo, sa bahay nga nangyayari yan. Naalala ko nung mga bata pa Mm-mm. yung mga anak ko, no? Oo. Di, grade school, high school, ganyan. So, no Mm. grade school lalo na, ginigising ko yan, no? Kahit ano, gigising sa umaga. I think, alam mo yun, parang asa na sila na, si mami ang alarm clock. Okay, Oo. so syempre meron kami mga travel din naman mag-asawa. So meron akong tita na pinapakiusapan ko. So parang lola Oo. na nila, kapatid ng Okay. nanay ko yun eh. So, ano yun, papakiusapan ko si tita, pakisamahan sila ganyan. Tapos sasabihin ng tita ko, kasi minsan sabi ko, naku tita, mahirap. Hindi lang siya isang beses gigisingin, parang babalikan mo pa. Sasabihin niya sa akin, eh, wala namang ganun nangyayari. Kusa naman silang bumabangon. Sabi ko, aba, mainam ata na hindi lang isang linggo kami mawawala, more. Sabi ko, kasi ano, kusa daw na tumatayo, hindi Yan. nagigising, ibig ko sabihin, yung mga anak ko, Oo. hindi niya kailangang gisingin, because they know the routine. Oh, pero Mm-mm. pag dumating na ako, no, and let's say, returning from a travel, pagdating ko, back to ano na, kailangan Oo, ikaw gigising ko na yung uli. alarm clock. Parang lamig. Kaya minsan, no, maganda rin na hayaan din natin yung mga anak natin. Kasi doon Yan. sila natututo talaga. Mm-mm. Ayan. Ayan, mga kaibigan. Mayroong benepisyo yung hindi kayo na-invite. Meron yung benefit. Kahit saan naman, ma-invite o hindi, may blessing doon. Kaya maging flexible lang po Mm-mm. tayo, mga kaagapay. Yes. Ayan. Eto pa, may tanong din naman ngayon sa ating isa pang listener. Sabi niya, tungkol naman sa bahay, sa pamilya. Sabi niya, wala po kami sariling bahay, kaya nakikitira lang po kami sa parents ko. Nag-iipon pa lang po kami para makabukod. Mag-asawa to, sumubukod sila. Both parents ko po ay senior, may sakit. Yung isa po ay may cancer. At yung isa po ay may heart failure. Well, Mm. Mm. hindi niya sinabi kung ano yung kanyang kung ano yung kanyang question doon, ano. Pero siguro nag-iisip siya kung bubukod ba o hindi. Kasi may sakit ang mga Para magulang. I think itong sitwasyon nito, magkakaroon ng problema yan sa asawa eh. Sa Oo. husband. Kasi yung parang yung wife yung nag-ano dito, di ba? Oo. Parang ito yung sitwasyon na Ah, parang parang bang parang napapatanong siya na sinong pipiliin niya, yung asawa ba niya o o yung pamilya o yung magulang niya? yung magulang Oo nga niya. pala, Kasi sa magkadugtong pala. sitwasyon na yan, di ba? Oo. Na yun nga, no? Kasi yung sa sitwasyon nila, pati si hubby, no, si husband ay nasa short fuse na rin. Kumbaga, umiikli na yung Gusto niyang pasensya kaya gusto nagiging niyang mainit bumukod. ng ulo. Oo, gusto Oo, niyang bumukod pero ando naman may sakit naman yung mga magulang. Parang oo, oo. mapapabayaan. Oo. Mahirap Woo! to. So, Mm. alam niyo, itong sitwasyon na to, I think ko, syempre ito lang, ay meron kasi may sakit, may ganon. But Yes. I do believe that every couple, every husband and wife may experience na ganito. Oo. uh, I mean, in-laws Oo. situation, no? Okay. Unang-una, ang nakikita ko ditong problema is ba- sa mga dating nga nating mga Oo. episodes, 'di ba? Sabi ko nga na sa isang tahanan, isa lang ang hari, isa lang ang reyna. Oo. So kung gaya nito, bahay yan ng mga magulang, Mm. definitely ang hari at reyna yung magulang, hindi yung Magulang. anak, 'di ba? Okay, ang bigat kasi sasabihin naman, paano mo naman iiwanan ang parents, parehong may sakit, no? So paano naman yung asawa o yung ikaw mismo na nagsisimula kayo, na paano nyo masisimulan yung pagiging kayo na pamilya, 'di ba? With Pero your may sakit husband, 'di ba? Mahirap naman sa konsyensya na yung taong may Kaya nga, sakit, iiwan mo.
Kaya nga minsan ito, pag-uusapan talaga. Una, pag-uusapan ninyong mag-asawa at kung ano yung ma-come up ninyong resolution is tsaka nyo syempre together. Kailangan nagkaisa sila dito na sasabihan yung magulang. Alam mo, naiisip ko dito, parang naalala ko, nagkaroon ako ng case na ganito eh. Ang ginawa nila, hindi sila lumayo doon sa parents. They leave. Hindi sila, umalis sila doon sa bahay, pero umupa sila next to the parents' house. Parang, kapitbahay. oo, hindi, parang kakalye. Alam mo yon, may isang house na pagitan, pero ano sila? Kaya pwedeng anytime, uminom na ba ng gamot? Kasi walking, lang, isang step, isang hakbang mo lang, nando ka na. Alam mo naman ang bahay dito sa Pilipinas, hindi naman malalawak, halos tabi-tabi din, di ba? So, ganun ginawa ng mag-asawa kasi at least, bahay nila yun eh. Sila ang reyna, silang hari at reyna. And pinag-usapan nilang mag-asawa kung paano tutulungan. So, anong ibig ko sabihin ng paano tutulungan? Let's be practical. Pinag-uusapan din po magkano talaga yung isi-share ninyong financial support. At ilang oras yung i-google mo na oras with your parents. Kasi may sarili ka na ng pamilya. So pag-uusapan yan, hindi ako magbabanggit ko ang magkano or ilang oras kasi depende yan sa sitwasyon. So pag-uusapan niyo po yung mag-asawa, husband and wife. Pag okay na yon, tsaka nyo sasabihin sa magulang. Okay, take note ha. Hindi po ito yung parang nag-usap kayo mag-asawa ngayong gabi, bukas at sa balutan na kayo, nandun na kayo sa ibang bahay. Alam niyo yun, unti-unti nyo rin sasabihin sa magulang. Kumbaga, ipiprepare nyo sila. So sabihin niya, nay, tay, alam mo yon, magpapaalam na sa after 1 month po or in 2 months time. Lilipat po kami ng bahay para gano'n, no? Oo, tapos din, no, yung pati yung support, no, maging malinaw. Kasi iba syempre, pag nandun ka, minsan hindi mo napapansin, no, na yung labas ng pera. Kasi nakatira ka dun eh. Diba? So, this time, pwedeng kasi nga, bubukod na, ihiwalay na, pwedeng sabihin na doon na unti-unti na wag po kayong mag-alala. Ito, alam niyo po ba ang isang kinatatakutan ng magulang kung bakit ayaw nila, lalo na kung yung anak nila talagang nagsusupport, no? Tapos bigla nag-asawa, ang dating po sa parents ng kanilang nung asawa, no? Yung son-in-law or daughter-in-law, no? Yung para bang kinuha sa kanila yung anak. Oo. Kasi 'di ba, for example, inagaw ang aking anak. Exactly. Ikaw yung nagsusuporta talaga sa magulang. Ang takot nila, ay, pag kinuha ng anak ko, paano na kami? Paano kami mabubuhay? Paano? Ganon. Actually, kaya sasabihan niya rin naman. For example, nay, tay, huwag kayong mag-alala kasi magbibigay pa rin po ako ng, halimbawa, mabibigay pa rin po ako sa inyo ng 30,000 monthly or 20,000. Depende po hindi ko po sinasabi or whatever. Kung ano yung ibig ko sabihin. Pero ito po, take note pagka nagsabi, kasi promise yan eh. Pag nagbitaw po kayo, huwag kayo magbibitaw nang hindi nyo nakalkula. Hindi lang to finances. Kung magagawa nyo ba talaga? Kasi baka mamaya mapasubo ka, magkaaway po kayo talaga mag-asawa. Gaya yun. Kung lilipat sa ibang bahay, dagdag yun. Isa pang renta yun. Isa pang bayarin yun. Oo. So at least yun, no? At saka lalo, ito pa, no, Coach, pero hindi niya sinabi kung may iba siyang kapatid eh. Minsan kasi, kung sino yun nandun nakatira, yung ibang kapatid, hindi na rin tumutulong. Kaya ako minsan sa mga clients, kapag nalaman ko na hindi naman siya only child, may mga ibang kapatid, sinasabi ko, involve mo yung ibang kapatid mo.
Kasi alam mo, lalo na yan, matatanda na sila, may sakit pa. Well, lahat Mm-mm. naman tayo, ano ba direksyon natin? Pupunta naman tayo talaga sa Mm-mm. kamatayan, di Oo. ba? We Oo. just do not know when. Only God Mm-mm. knows. Pwedeng maging regret din ng other siblings na hindi man lang nila nasilbihan yung magulang. Oo. Kaya pagka ganyan, sabihin mo, halimbawa, well, Mm. hindi naman lahat puro pera eh. Oo. Pwedeng wala kang ang pera, pero kaya ng oras mo. Halimbawa, ikaw yung Oo. sasama sa kanila sa check-up. Alam mo, laking bagay kaya nun. Mm. Ikaw yung mag-aasikaso ng gamot. No? Yung ilalagay mo na sa medicine dispenser para hindi sila Oo. malito kung anong iinumin. Kada umaga, tanghali, gabi, araw-araw. So yung mga ganong sitwasyon. Alam mo, naisip ko, no, ito yung hirap tayo mga Pilipino sa mga ganitong sitwasyon kasi pinabatay natin dun sa Western na pamamaraan. Sa West, yung mga magulang na matanda na inilalagay sa isang institusyon. Yung mga Oo. doon sa home for the aged, kung tawagin. Ganun yung pananaw. Mm-mm. At doon, dahil mayaman sila, merong budget para doon, maski yung gobyerno nagbabudget para sa kanila sa ganun. Hindi Nagsusupport. Oo. nagsusupport. Pero hindi ganun sa Pilipinas. Kahit sabihin natin mayroong mga home for the aged ngayon, hindi lahat affordable. Ganun. Oo. At tapos, andun din yung maganda naman yung sinabi mo, Ate Una, na nagampanan yung dalawang bagay. Bumukod, pero tumutulong pa rin ng malapit, naging bumukod sa malapit na lugar para andyan pa rin, available pa rin. No, naranasan ko Oo. to dahil nung nag-asawa ako, talagang parang nalungkot yung nanay ko. Parang nalungkot yung nanay ko dahil kasi wala na yung anak niya na namamalengke, nagbibigay ng pera, mga ganun. Oo. Pero hindi naman talaga ako nawala dahil dumadalaw-dalaw pa rin ako. Tutuloy pa rin naman ang suporta. Which Mm-mm. nagagawa ko naman ngayon. Ano? Ang napansin ko nga, isa sa mga blessing na pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon is yung kung kulang ka at kulang ka sa resources, pwede kang yumaman, pwede kang bigyan ng pagpapala ng Panginoon na magampanan mo yung parehong yun. Bumukod ka Totoo. at makatulong din. Walang masama doon. Kung ikaw ay yumaman para mangyari yun, blessing yun. That's good. At magandang i-aspire yun. Mm. Dahil dito sa Pilipinas, hindi natin kaya, wala tayong institusyon na pwedeng mapag-aasahan, no? Hindi Na na affordable ha. affordable at yung Meron bagong naman. yung Sobrang ano, mahal. yung kasama sa government program sa US, Ay. sa ibang bansa, nasa government program, binibigyan pa nga, ang tawag doon kinakaltas doon sa kanilang health benefits. At yung mga matatanda doon, mayroong tawag dito, pensyon, at parte ng pensyon nila is meron silang titirhan na home for the aged. Kasama Yes. doon. Dito And ano hindi. yun na? Well, nakita ko yung kasi sa Australia, meron talagang Mm. lugar na lahat mga old people na Oo. nakapunta. Tapos, kanya-kanya silang, alam mo, ang cute ng mga bahay. Kasi, Oo. very conducive talaga sa matanda. Kasi, syempre, walang mga hagdanan. Tapos yung Mm. pagpasok mo, may isang kwarto, nandun yung sala, nandun na yung kitchen, yung ganun ba, na Oo. Oo. hindi mahihirapan yung matanda na tumira, whether dalawa Oo. sila or on his or her own. Oo. At And tapos then, meron syempre, tumataong may nurse. support. Oo. Oo, meron. Mga ganun. Minsan, isang community, tapos Mm. naggagawa din sila ng mga programs, Mm. activities, na para Mm. hindi, ayun nga, hindi Oo. mainip yung mga matatanda. Oo. Kaya alam mo doon, alam mo kung ilang taon ng mga tanda doon? Ano? 90s, Wow, ang maabot haba ng buhay, ha? 90s ang mahaba ng buhay. Mm. Tapos maayos din yung pagkain. They Tsa- can even order. Mm. Alam mo, Basta very, mm. Alam mo, Ate Una, maganda yung magandang, nabanggit mo yung tungkol, nung sinabi mo kanina tungkol sa mga kapatid, may kapatid bang tutulong? oo, Kasi sa totoo lang, sa ating bansa, importante yung komunidad. Dahil yun yung talagang mm, functionally mas makakaahon tayo kung meron tayong komunidad na nagtutulungan talaga. Sa ibang bansa,
sinusustentuhan yun ng gobyerno. Pero dito, yung komunidad talaga ang dapat makapagtulungan. Kaya kung may kapatid ka, ating kaagapay ng listener, kung may kapatid ka, komunidad talaga ang Involved. magiging Oo, involved involved yan. sila. Oo, kasi minsan, ang nagiging sitwasyon, sasabihin halimbawa, wala naman akong pera, siya ang may pera eh. O di Oo. kung hindi ka makaambag ng pera, yung oras mo, alam nyo, ang laki pong bagay na sasamahan yung magulang, yung Oo. matatanda sa pag-check up. Kasi Mm-mm. kailangan na nila ng alala. Ikaw yung magpa-follow up sa may schedule, ang laking bagay Oo. po nun. Pati yung mga Yes. sabi ko nga, yung pagbasta lang magpagbasta lang ng mga, yung medicine nila. Kaya di ba may Oo. medicine, anong tawag doon? Yung lalagyan. Dispenser. Oo. Oo, kasi para Parang hindi sila malilito. ini-schedule Minsan, yun eh. Oo. kasi lalo na to, kung sa sitwasyon nito kasi merong heart ailment, may Oo. cancer, sigurado yan, maraming iniinom yan. Diba? Mm-mm. Tapos merong particular diet. Yun lang. Alam mo, Alam mo mahirap. yun? Ang laki Oo. pong bagay nun. Kung Oo. talagang Ay, bigyan di niyo ka ng oras. gumastos. Oo. Bigyan niyo yung oras Exactly. yung mga matatanda nating kasama sa bahay. Dahil Mhm. talaga, lalo na kung yung nanay ko bedridden, hindi na ganun kadali ah. Talagang ikaw yung magpapalit ng mga damit, ng bedsheet, pati yung pag-oo, pagtae, pag-ihi, doon na sa kama yon. Maraming Oo. trabaho, Oo. matrabaho. Oo. At At saka, Coach Pilo, hindi po ginusto yan na mm, matatanda. hindi, Kasi oo. walang magsasabi na, ay gusto ko ganito, inaalagaan ako. Sa Mm, totoo lang po, hindi. Ayaw nila ng ganong sitwasyon. Kaya lang, mm, well, our body deteriorates. So, nangyayari talaga yun, di oo. ba? Kaya, yun po, maging yung pasensya din. Pero I Oo. want to quote lang sa Ephesians 6. Minsan sinasabi natin ito sa mga bata eh. Pero napakatotoo po oh, syempre totoo talaga yun, nasa Word of Oo. God. Pero yung sa verse 3, kung hindi ako nagkakamali, 6:3, honor your father and mother. Diba? Yung respect, yung honoring them eh. Ito po yung pag-aaruga sa kanila, pagbibigay ng oras sa kanila, that is honoring our parents. Mm, And ano yung pangako, may kaakibat na promise yun. It will go well with you and you will live a long life. Totoo po yun. totoo, oo. Let me tell you, kasi ulila na ako, ulila na kami mag-asawa, wala na kami mga magulang. Pero totoo po yung it will go well with you. Yes, And it kaya will sabi ko be. kay Lord, Lord, mahaba ba ang buhay namin? Oo. Enjoy pa namin Oo. mga apo na. Kasi, ayun, Oo. Mga, dahil mm, we can confidently say mm, naman na we really honored our mm. parents. Yung we ay kasama po dun yung husband ko sa Yeah. magulang linya. And Oo. likewise, I have a share then of honoring my in-laws. And Oo. likewise yung husband ko din, Amen. honoring my Amen. own parents. Honor their Oo. parents, honor your in-laws also. Mga kaagapay, kung kayo ay single pa, isipin nyo rin yung magiging future kapag may mga matatanda na tayong kasama. Hindi tayo katulad ng ibang bansa na mayroong titirhan na home for the Mm, aged yung mm. mga tao. Meron dyan, dagdag gastos Yes. yun. Hindi tayo katulad kaya maging handa tayo na tumulong at umakay sa ating mga magulang pagdating ng panahon na yon. Darating yung panahon talaga, hindi na nila kaya yung sarili nila. Minsan, hindi na nila kaya maligo mag-isa, hindi na nila kayang pumunta sa kubeta na mag-isa. Darating talaga Mm, yung punto, iba na ang kikilos para sa kanilang katawan. Minsan, mahirapan ka na rin mm. magpakain, mga ganun. Huwag sasama ang loob ninyo kapag dumating yun. Sana'y maging parte ng ating komunidad ang paghahanda doon sa pag-edad na magkakasama tayong may edad kasi kailangan natin yan. So, Ate Una, I'm gonna be requesting you to please pray for our listeners right now. Mm. Gusto ko munang lahat ng listeners natin, I will quote this verse na ito po ay ating panghawakan. At alam ko, marahil ay marami sa inyo, lalo na yun sa mga nagbabasa po ng Biblia, ay familiar kayo sa verse na to. I will read it in English sa Amplified Translation.
yung 1 Peter chapter 5 verse 7. Yes. Casting all your cares, all your anxieties, all your worries, and all your concerns once and for all on Him, on Jesus. For He cares about you with deepest affection and watches over you very carefully. So ang ganda ng lahat ng worries, lahat ng anxieties, lahat ng concerns, isang baksakan, once and for all. And merong ang Panginoon na He cares for us. No? Yes. Let's pray. Lord God, pinanghahawakan namin ito. Alam niyo po yung mga naging suliranin ngayon ng ating listeners, yung pong nagigrieve sa pagkamatay ng kanyang ama, yung pong nahihirapan dahil gusto niya tulungan ang kanyang kaibigan pero nabibigatan na rin siya sa sitwasyon. Itong akala niya ay may fear ng missing out, no? Na Lord God, na dahil nag-iba na ng season ng buhay niya sa pagiging single, naging mag-asawa, na may asawa na, at parang napapansin niya na miss niya yung mga kaibigan niya. At ito ring sitwasyon na may sakit ang mga magulang at nandun na gusto nilang magbukod na rin dahil nagsisimula po nagsisimula na or para po masimulan na nila yung pamilya nila. Yes, yes. And Lord, lahat po ito ay alalahanin. And it will cause us to worry, to be anxious. Mga concerns po ito. And I pray, Lord God, hindi lamang po itong mga listeners namin ang merong ganitong sitwasyon at maaring parang may parehong istorya pero yung nagkukos po ng alalahanin ng lahat ng anxieties na to. Lord, we pray Lord God, kasama po kami ni Coach Pilo dito. I know, wala pong bagay ang nalilihim sa iyo. Lahat po ay nahahayag, lahat po ay nalalaman ninyo. And I pray, Lord God, na maging, Lord, kami po ay magtiwala sa inyo na ibigay po ang lahat ng ito sa inyo. Gaya ng sinabi ko kanina sa grieving, that one of the benefits of grieving is that we will trust on you alone for our healing and restoration. And you promise, Lord God, that you care for us with deepest affection. You watch us over us very carefully. At Lord God, pinanghahawakan po namin ito. And we also pray, Lord, John 3:16, alam natin lahat ito. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, or His only Son, that whoever believes in Him will not perish but will have eternal life. Lord, pinakita ng God, Father God, kaisa-isang anak niya. Si Jesus na siyang umako ng aming mga kasalanan. Lord, itong pagmamahal na ito, ang aming panalangin sa itong 2026. Yes. Lord God, that as we accept that love, that as we, Lord, hindi lang tanggapin, talaga paniwalaan namin, i-embrace namin ito, ang inyong pagmamahal sa amin. And in return, Lord God, because of your love, we will be able to love others as well. At yun po ang panalangin namin. At Lord Jesus, you are a perfect example for all of us. Amen. And it is our prayer for all of us, Lord God, that we will also have that same heart. That this year, Lord God, it's more of surrendering. Yes, Lord. Oras namin, paano ba i-manage ang financial resources, paano ba tutulungan ang mga magulang, paano ba i-restore ang relationship, ang conflict, na matutunan namin, Lord God, na i-surrender ito. Hindi po i-sacrifice, kundi i-surrender, ibigay lahat sa inyo. And in return, Lord God,
because of this, in surrendering all to you. And that means that you are the Lord of our lives. Lord, anong ikakatakot namin? Amen. Because you said, Lord, Yes. you overcame. That's why we can overcome. So thank you, Lord God, and we give you all the honor and glory. In Jesus' name. Yours. In Jesus' name. Amen. Amen. Wow. Thank you very much, Ate Una. That was an inspiring prayer. At sa lahat nating mga kaagapay, nawa ay nakatulong sa inyo yung ating mga tinalakay ngayon. Thank you, Ate Una. Yes. Paano ka pala makukontak kung merong gusto makipagpa-counseling sa'yo? Yan. Viber and Viber at saka WhatsApp. Ayan. Kasi po pagkatatawag kayo sa akin, hindi kayo nasasagot dahil Oo. usually po naman, syempre may kausap ako. So, So, magte-text lang. 0917-5717-056. Ayan. So, 0917-571-7056. Ayan. Oo, so 5 yon. Okay. And then, syempre po sa Facebook, Messenger, ito po yung pangalan ko talaga sa Facebook, Una Oo. Lagrimas Castillo. Ganito po, minsan kasi yung iba ginagawa, nagre-request, friend request ba yun? Tama ba ako, Oo. Coach Pilo? Minsan hindi ko naman nabubuksan yung aking Oo. FB. Kaya kung gusto niyo po ako makausap through Messenger, diretso na kayo sa Messenger. Hanapin niyo Oo. lang yung pangalan na to. Alam ko wala akong kamukha. Wala akong katulad. Mag-set na lang muna diretso na appointment. kayo doon. Oo. Oo. Yan. So, yan po. Yan. And hope to Yan, meet you. Yan si these Ate days. Una. Nako, laging available. Kahit saan pa siya mapunta. Puso talaga para sa Yes. counseling sa inyo, no? Para sa Heartline. Heartline. Yan. Uy, thank you. And I appreciate you. Kahit sa busy mong time. Thank you, Ate Una. At blessings sa iyo lagi. Ano? So, mga kaagapay, Yes. dito na tayo sa end ng ating program. Pero magpapatuloy ang Heartline mula Lunes hanggang Biyernes, 9:30 p.m. until 11 p.m. Araw-araw po yan. Iba-iba lang kami mga hosts kada araw. Ako tuwing Biyernes. At Lunes hanggang Thursday, kasama ang iba nating mga counselors. Yan, si Ate Merlin tuwing Thursday, si Kuya Ken, I think pang Wednesday siya. At may iba pa tayong mga kasama sa Monday, Tuesday, all those times. I hope to see you again. At ang ating program na ito ay patuloy na sinusuportahan ng Far East Podcasting Company Philippines. At kung gusto nyo mag-assist through kind or through love gifts, dalawin nyo po ang Far East Podcasting FEBC/donate .org para makita nyo kung paano kayo makasupport. Tayo po ay miyembro ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas at salamat din sa mga kaagapay natin sa broadcast. Sila na nakatoka sa Bacawe transmitter site, si Prodtech Nat Peralta, Reggie Villana, Jonathan Reyes, si Benji Masura at Benjo Morano. Ang ating roving TV team, si Eileen Valdez, Gwen Balatukan, Angelica Calayag, Bong Chica, and Jabez Mancio. Pati si engineer on duty, si Angelo Menor at JV Tabua. Siyempre, kasama si Ate Kayla Escalante. Ate Kayla, I'm happy for you. Nakita mo na ang iyong the right one. Pasok na pasok sa New Year. At etong January, enjoy, blessings sa inyong dalawa. Ha? Kung sino yon, i-check nyo na lang doon sa Facebook. Hello, greetings, Kuya Ru. Yeah, anyway. Thank you, Ate Una. Thank you, mga kaagapay. See you again next week. And ito po si Kuya Pilo. Hope to see you again. God bless. God bless us all. Somewhere in the night, I'll be standing by.
Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.